Okay. 2026. Kumusta naman so far? Kumusta inyong kaan? Inyong New Year? Gaginawa pa? So far, ano man? Kaya pa? Laban lang? Ha? Kumusta man ang inyong kaan? Sa mga wala nakabalo, today is last Sunday of the month of January. Ano na nila? Dali ara kay sa panahon, murag atong niaging semana ra man tag-celebrate og New Year, di ba? Kasi may naapay mga bili na tong New Year dire. Ilabay na ninyo kay murag usa ka bulan na. But anyway, again, last 6 years ago siguro, 5 years ago, we have a pandemic globally. And look at us now. Who would imagine nga nakasurvive ta? Murag naging tuig ramat na murag naging bulan ra itong pandemic, pero 6 years ago na ditong nilabay. Lantawa. Isa may nagmalipayon nga hantud karon buhi pa ta. Isa may nagmalipayon nga hantud karon naginhawa pa ta. Amen. 2026 na. Pero hantud karon napatay kinabuhi, napatay kusog. Munang wala jay rason nga dili ta mo daig sa buhi nga Dios. Amen. Now, ikaduha na kong pangutana, kumusta man ang ato ang New Year's resolution dire? Natuman pa ba? Or wala mo yung mga New Year's resolution dire? So far, January, last Sunday of January. Usahay kining New Year's resolution. So good, okay pa kayo, murag hype pa kayo. Hindi ka 2026, mag-diet na ko. Hindi ka 2026, magpaputi na ko. Hindi ka 2026, magpagwapo na ko. Hindi ka 2026, mag-exercise na ko. Hindi ka 2026, maningkam kong muniwang. So first week, okay pa. Dili sa mukaon. Mukaon magani, ginagmay pa. Second week, medyo murag gutom naman. Third week, so karon, fourth week. Last Sunday of January, kumusta man inyong New Year's resolution? Kay most of us, manggod, we change our habits. Atong ginausob ang atong habits. But, have you tried? Kay usually, every New Year or New Year's resolution, ato jud nang ginausob atong habits, ato ang natin gitawag og New Year's resolution. But has any one of you here tried to change your spiritual habits? Or is anyone here tried to change your Christian habit? Because many people wants to change their habit to change their lifestyle. But only few is changing their spiritual habit to change their life. Akong usbon. Many people wants to change their habit to change their lifestyle. But only few is changing their spiritual habit to change their life. Let's say, muragulan nila na-gets. Akong binisayon. Kung imong tinguha, usbon nimo imuhang naandan, mausobra ang imuhang gikinabuhi. Pero kung imuhang tinguha, mausob imong espirituhanong naandan, mausob yun ang imong kinabuhi. Lahi ng habit that could change your lifestyle, gikinabuhi, and habit that change your life, kining kinabuhi yun nimo. Lahi na. And only few of us wants to change our lifestyle. Pero wala yun na usob ang ato ang life. That is why, in this morning, I have 3 habits that weakens your spirit. Wala sa Pastor Adi, di ba dapat imuhaming tudluan on saon pag-strengthen ang muang spirit? Ngano man, ang imuhang topic karon is 3 habits that weaken our spirit. Di ba dapat strengthen man? You already knew how to strengthen our spirit. We already knew how to strengthen our spirit. Di ba? Kabalo na ta. Go to church, read your Bible, pray every day. Kabalo na ta. Hello? We already knew how to strengthen our spirit.
But why is it that most of the Christians are still weak and stagnant? Because maybe the problem is not on knowing our strength, but wala ta kabalo unsay nakahindrance atong strength. Ako ang subon para mas klaro. The problem is most of us here, or maybe gani all of us here, already knew how to strengthen our Christian life, our spirit, which is go to church, read your Bible, and pray every day. Read your Bible, pray every day. Ito ganang ginakanta. Pero ngano man, bisan nakabalota, unsaon pag-strengthen ato ang spirit, ngano man ay mga times that we are weak and stagnant. The answer is, it is because not all the time that our strength will help us to grow. Why? Because kung dito na ta nagtutok, we are so focused sa ato ang strength, wala ta naglantaw sa katong nakahindra sa ato ang strength, it could affect our growth. Okay, para mas klaro. Pirti ni mong paningkamot mo puti ka. Dagang kayo nakarelate. Pirti ni mong paningkamot mo puti ka. Gamit kag mga klase-klaseng sabon. Pero nga ano man, dili ka mo puti. Bisan kung saan nga klase ng sabon imong gigamit. Basin, nagsige po kag bulat o init. Na is something that could hinder. Bisan pag naningkamot ka, bisan pag nakagibuhat, that could whiten in your skin. Pero kung nagsige ka po kag bulat o init, dili ka po ka mo puti. Naningkamot kang manambok. Muna sige kag kaon. Hindi ka di po ka matulog. Muna wadyo ka, di ka manambok. Naningkamot kang magkamuscle. Muna sige kag exercise. Nakisige po kag kaog sausage, Jollibee, French fries. Nahibulong kang anong wala kay muscle, dako kay kag tiyan. Because knowing your strength is not enough. You need to know also what could hinder that strength. Dili pwede nga kabalo ra ka. I know how to. Kabalo man ko nga ang akong strength kay mo adto og simbahan, mo basa og Bible, mo ampo ko kabalo na ko ana pastor. Pero the question is kinahanglan ka na ra ba jud imong nahibalan? Dapat makabalo po ka unsay nakahindra sa mga dili. Nganong dili ka motubo? Nganong dili ma-strengthen ako ang spirit? Nganong sige kong weak? Nganong sige kong stagnant? Because there is something that you thought that it's okay, but it could weaken your spirit. And this is our topic for today, the 3 habits that could weaken your spirit. Hello? So the first habit, nga to ang isgutan karon. Now, please listen, kay kining ikatulong habit, hapit ma-fall si King David aning ikatulong habit. So please listen, nagka-connect na silang tulo. So the first habit that could weaken our spirit is, uligog next, complaining. Next lang, complaining. The first habit that could weaken our spirit is complaining. Now, this is not just all about complaining. This is not a normal complaint. Batia sa adlaw, oy, ulan na pod. Batia sa adlaw, oy, init ang kaayo. Now, dili na mahitungod anang inganana lang. Now, this is talks about your default expression when you receive something. Ang usbon, the complaining that I am talking about is your default expression, like murag naandan na nga expression when you receive something. Now sa Japan, dili uso dito murigalo og mahalon. Dili uso dito murigalo og dako. Dili uso dito like unlike diri ba, grabe kay to makatag og regalo, mahalon kayo, di ba? Mahatag tag regalo nga kanang libo, ana. Dito, basta appreciated ka, tagaan ra ka dito og kanang chocolate bar. Tagaan ra ka dito og kanang palitan. Mayo kanta, tagaan kag handkerchief, kanang panyo. Dili sila ang ilang culture is wala gyud, dili sila hilig mo hatag og dinagko nga regalo. Muna kung nay mo hatag sa imo og dagko nga regalo, but pasabot na importante jud kayo ka. Now, nakatrabaho ko dito ang ako ang amo, dili siya nako tinod nga amo, igsuon siya sa akong amo, nakabalo siya nga mauli nako. Tapos ingon siya nga kuyugan ti ka palit tag pasalubong nimo iniguli. Kini hadi yakuza ni siya, yakuza.
Kining Yakuza, kabalo mo sa ning Yakuza. Akong amo is Yakuza. Yang igsoon, Yakuza pod. Ingon siya. Pero kanang Yakuza, na unlike sa atong mga naandan, kining Yakuza, dili yun na siya ingon nga kanang isog yung kayo, nga kanang murag. Dili yun mo maduulan. Butan kina sila. Grabe kina sila kabuutan. So, ingon siya, muli na ka. Sige, kuyugan ti ka, patagpasalubong pa sa inigulo mo sa Pilipinas. Nya kay ana siya nga, kuan man na busy man ko, dili na ko kabakante, so gitagaan ra ko niya kwarta. Usa ka lapad, ang usa ka lapad is 10,000 yen, which is dako na siya sa unang nga kuan sa kanang rate, dako na siya. So inana, but pa sa na importante ka. Pero kung naghatag po na siya something gift sa imuha, wala po nagbase nga dili ka importante. Like for example, inani kitang tanan dire kauban usa ka trabaho, usa ka kumpanya. And natong tanan. Ang atong boss gitagaan og stick o si Daryl. Sa ato natong tanan, si Daryl mo gitagag stick o sa tuang boss. Gamay ra kayo na siya nga kantidad. Pero it could affect us, di ba? Lato nimo, lamay pa si Daryl. Tagag stick o. And monoculture sa Japan, because they are not looking sa item, naglook sila sa naghatag sa item, how important is that person is. So, kung bisan pag candy wrapper nang ihatag sa imuha, kung kanang tawhana, important person kayo na siya, they could value it like a expensive gold. Ingana sila. Munang ginagmay nga gold ra nang ginagmay nga gift ra nang ihatag sa Japan kay dili sila hilig og dinagko nga gift, pero you could not hear them complaining. Now, sa ato ang kinabuhi, ang Diyos, we all knew that God is not just a greater value than the item, but He is giving the best for you, for us. Dili, ginagmay lang. He is giving the best for us. Kaso, na yung mga instances nga na yung mga mag-complain ta. Batiyas akong trabaho, oy. Batiyas akong asawa, oy. Batiyas akong kinabuhi, oy. Kining Israelites, kato itong gibasa ka ganina, kining Israelites, professional complainer ni sila. Expert ni sila kung magisgot na mahitungod sa complaining. Try to imagine the most precious food on earth. Nagreklamo pa yun sila. The most precious food on earth, manna. Sa tanang taos, tibo kalibutan, sila rin naka-experience, nakakaon og manna, pero nagreklamo gyapon sila. Try to imagine that. They are so expert in complaining. They are so expert in murmuring and disputing. Kasi gingon sa Philippians chapter 2 verse 14, wala gingon dito complain less. Ang gingon dito, do all things without complaining and disputing. Do all things without complaining. Wala ko kabalo kung asa mo nag-eskwela, siguro mas maayo inyong eskwelahan kaysa sa akong eskwelahan. Kaya ako na-eskwela ako public, siguro nasa inyo hadiri, na-eskwela jud og private ug bahal niyo tuition. Pero sa among eskwelahan, ang meaning sa all is tanan. Ambot na sa inyo ha. Ano si meaning sa inyong all? Tanan pod? O pareha ra dayta. Sige. Pareha ra ta nga all. Gingon sa Philippians chapter 2 verse 14, do all things. Tanan. Without complaining and disputing. We are encouraged by God nga kinahanglan di ta magreklamo o di ta mag-dispute. And the reason why Israelites complain, it's because of this next habit that could weaken our spirit. So first, complaining. Next, alay kog next. Comparing. Complaining exists because of comparison. Ang Osborne, complaining exists because of comparison. Huna-huna mo reklamo nga wala mo gi-compare. Sige. Nganong ni-exist ng complain? Tungod kinakahuna mo comparing, comparison. Walay mahitabong complain kung wala mo nakahuna nag-comparison. Batiyas akong trabaho. Ngano kayo nga mabuti yung trabaho? Kay nakita mo mas nindot nga trabaho. Batiyas akong asawa. Ngano kayo nga mabuti yung asawa? Kay
nakita mo mas gwapang asawa. Batiya sa akong kinabuhi, oy. Nga nakaingon mo magbati yung kinabuhi kay nakita mo kinabuhi nga mas nindot, mas better nga kinabuhi. The reason why complaining exists because comparison exists. Now, Israelites complained sa most precious food in the whole world because they compared it sa fish, sa cucumber, o sa melon in the Egypt. Ulit sa kadyot. Ang usbon. Mana. Sa mga wala nakabalo, kining mana, muna siya supply sa Israelites sa wilderness. Kaya walay tindahan dito, walay 7-Eleven dito. Wala sila wilderness, wala sila kahunt dito og karne og pagkaon. So what God did, nagpaulan siya og heaven food, heaven bread. Bread that came from the heaven. It's literally came from heaven. They called it manna. And no one on earth that tastes this bread, nakatilaw ani nga bread, except for these Israelites. And kini siya nga bread, supply nila sa wilderness. Ang ilarang buhaton, matulog, ini kagabi, inigmata nila, naa na tong mana. Wa sila buhaton, dili gani sila magluto ani, naa na tong mana. But still, nagreklamo sila. Unsa lang gi-compare sa ilang gireklamo, mas mayo pa man tong naa sa Egypt na nagkaon mig isda, cucumber ug melon. Really? Mas nalipay ka sa imong kinaon sa Egypt? Sa Egypt nga gisilutan mo, gipaantos mo inyong anak giitsa sa Nile River. Tapos dili mo makakaon kung dili mo maghago. Tagaan mo gamay nga supply unya ang inyong quota maura gihapon. Tapos inyong i-compare ang mana sa cucumber sa pipino. Try to imagine. Gi-compare nila ang mana sa pipino, sa fish, sa melon. And we need to think about ourselves because we became like Israelites sometimes because we thought naapay mas better na plano sa Ginoo kaysa sa atua. Ang usbon, we thought na ang plano sa Ginoo sa atua naapay mas better. Which is mo na ito yung plano sa Ginoo sa atua because we are trying to compare it to someone, to something. Kasi giingon sa libro sa Luke, kung ang inyong amahan diri sa yuta, dili gani niya tagaan og bato ang iyang anak kung mangayo og tinapay, di ba? Sige ingon sa Luke. Nakita ba mo nga ang amahan ninyo diri sa yuta, ang iyang anak nangayo og tinapay gitagag bato? Wala, di ba? So ingon si Jesus, so how much more your Father in heaven? Kung dili kayo na mabuhat sa inyong amahan diri sa yuta, how much more your Father in heaven? The reason maybe we don't enjoy life because we are trying to give value sa stone instead sa egg. We're trying to compare the stone and egg, which is the obvious answer is katong egg. But we are trying to compare the egg and the stone, and mas gananta sa stone kaysa sa egg. Lantawa, mangitag laing asawa, tungod kay namaot ra ning asawa, mangita naglaing mas gwapa. Na wala ka balon, namaot na tungod ra pud nimo. Na konsumisyon. Ang mga babae, mangita naupaw lang ning bana, mangita naglaing lalaki. Na wala ka balon, naupaw ra na tungod kay na konsumisyon nimo. Wala ko nagisgot sa inyo, ha? Wala na dire. Perfect man mo. Nanas bigas simbahan, wala na dire. I'm not trying to make jokes, pero that's usahay ingon ana ta. We are trying to compare something sa mas less value sa plano sa Ginoo sa ato. We thought nga mas better ni Lord, tagaan kag itlog, mas better ning bato, tagaan kag isda, mas better ning bitin, tagaan ka og itlog, mas better ning scorpion. Because we thought mas better ning mas makadaot sa ato. We are just like the Israelites. You thought, himon kang nurse sa Ginoo, mas better ning mahimo kong teacher. Because you thought, mafatom ni mong Ginoo, mas better ang imong plano kaysa sa plano sa Ginoo. Himon kaniyang teacher. Mas better ning mag-nurse. Daghan ang confirmation sa Ginoo nga himon kaniyang engineer. Ganahan kog architect.
Because why? We thought na ay mas better plano kaysa sa plano sa Ginoo. Muna mag-compare na lang ta. And ato pa yung gina-feed ng atong comparing. Unsa may maka-feed sa atong kanang compare ta, kanang comparison. Social media. Lando ka sa social media 5 minutes, bisan kuan, mag-scroll ka sa social media in 5 minutes, it will look your kuan kanang life nga murag kaingon kasi mo kinabuhi. Batiam gyud sa akong kinabuhi oy. It will make your life miserable. 5 minutes ra ka mag-scroll sa social media, ngano man in-scroll mo sa social media. May pa sila nindot og balay. O taon ako'y balay, nag-abang. May pa sila nindot og marriage. Ko taon nang karon wa pay nanguyab. May pa sila kay mahal kayo ang ilahang sakyanan. Ako taon, agay ko bisag pamiliti. Kaya naglanto na ka sa squad, wala na, nag-compare na kasi mga galingon because usay, makaingon ka, may pasilagi panalanginan. Nga nakaingon ka, may pasilagi panalanginan because you thought, mas better ilang panalangin kaysa sa imuhang panalangin. Wala ka kabalo, makaingon ka nga, may pasila, naisakyanan, wala kabalo, inutang na. Kasi mas bintahan nyo kahimtang. Naisakyanan lagi pero inutang, o ikaw, wala kay sakyanan pero mayo kag katulog. Nadili ko musupak naman yung mga panalangin nga gikan sa Ginoo. May nga mo pastor, bega naman yung mga sakyanan nga dili inutang pastor. O dili man ko musupak ana. Naman yung panalangin nga gihatag yun sa Ginoo. Pero don't compare your blessing sa ilang blessing kay wala kabalo na sila sa climax sa ilang story. Hapit na gani mahuman ang ilang kinabuhi. Hapit na gani mahuman ang ilang story. Ikaw introduction pa lang. Nga imong gi-compare ang introduction sa imong story sa climax na sa uban. Mauna ka, may pa sila Lord ka nang nindot ka sila sa kinan, nindot sila balay. Alangan kay hapit naman no, climax na to silang story. Imo ang kinabuhi, introduction pa lang na wakakabalo. Basi next year, next month, next day, tagaan na kag sakyanan. Because we knew what the Bible says. Kung sa giingon sa Biblia, Ecclesiastes chapter 3, He makes all things beautiful in its time. He makes all things beautiful in its time. Walay plan ba ang Ginoo? Wala na siya kang Ginoo sa imong kahimtang karon. Nasayod siya sa kahimtang nimo karon. It's just dili pa lang good time. Nasayod siya kung usay mong gusto. It's just dili pa lang good time. That is why do not compare. Do not compare the climax of other persons sa imong introduction sa kinabuhi. Madelay man gan ang imong parcel. Pero di yun madili ang panalangin sa Ginoo. Atong palakpakan na itong buhay nga Diyos. Di yun na madelay ang panalangin sa Ginoo. Wala yun. Ato rin ang una-una, Lord, nakakakoy panalangin. Lord, sila lagi, tulunay lang anak ako, wala pa gani, bisin ng uyab sa ako. Kapit na kong malapas sa kalendaryo. Makaasawa ka ako, Lord. Or basin na nakuan lang ka ng, ang request, Lord, na nadatugan laglaing request, basin na priority number ni Lord, murag nalit na lagi na, dili. Walay delay sa Ginoo. Muna atong dili gyud nato i-compare atong kinabuhi sa uban nga kinabuhi. Dili nato i-compare ang atong panalangin sa uban nga panalangin. Ngano man, naay panalangin nga para sa imuha, it's not just time yet. Dili pa jud panahon, dili pa jud saktong panahon. Lantawan ng pansit kanton. Kasi ganun mo kag pansit kanton. Rapi? Lantawan ng pansit kanton. Ngano man nga nigluto nimo pansit kanton, ngano man dili nato himuon nga sama sa pagluto nato sa noodles. Nibutang nimo sa noodles, pabukalan nimo, ibutang na din nimo si suning. Ngano man? Ano kinahanglan mo jud ka mo paabot nga mahumok ang noodles tapos humok sa noodles, ana pa nimo ibutang ang sisuning. Ngano day para mas tipid ka sa oras, ibutang na nimo direkta ning sisuning. Ngano man? Kay laig lasa. Inaana pod sa kinabuhi. Kung ang panalangin maabot sa dili sakto nga oras, lain jud nagkinabuhi. Lain jud naglasa. Kinahanglan kag sakyanan o pagay kay lisensya. Di pagay kakabalo mo drive.
Ganahan na kag anak, wa pag kay bana. Mga bana, ganahan nag-asawa, di pud manguyab. Paabuto niya nga, ang babae pa'y manguyab. Magsige nga, Lord, tagay na kong kasawa, tagay kong kasawa. Ang ipaabot, siya'y panguyaban. The reason why we compare, because we don't know nga na yung mga panahon sa tanang butang. Hello? Are you still with me? And then, di ba, dali ra kay ta? The reason nga nung naay comparing is because naay gitawag nga third habit that weakens your spirit. Unsay katulong nga habit? Alayin kog next. Concerning. Unsa tayo una? Complaining. Ikaduha, comparing. Ikatulo, concerning. The reason why you complain, because you compare. The reason why you compare, because you are concerned. And if you are concerned, what will happen? Sa may tabo sa imo ha? Weaken imong spirit. Sa dagay may tabo na ko, Lord. Wala ko'y trabaho ron, Lord. Ningkamot ko apply, Lord. Apoy budawat na ako. Wala ko nahuman. Ningkamot ko eskwela, wala ko'y pang tuition. Di ba nagka-connect ratanan? We are so worried about what tomorrow holds, even though we knew who holds tomorrow. Bisan kabalo na ta kung say mahitabo ugma, say mabalakat ta nganong wala pa kay trabaho, mabalakat ta nganong wala pa kay kwarta, mabalakat ta nganong wala pa tay tigom, mabalakat ta pila na tong edad pero mga 40, 50 na, Lord, wala pa gyud, Lord. Ngano man tungod sa kabalaka. Unsay giingon sa Matthew chapter 6 verse 27? Mapunan ba ang imong kinabuhi kinsa ninyo ang makapuno sa ilang kinabuhi pinagi sa kabalaka? Mapunan ba ang kinabuhi pinagi sa kabalaka? Makuhaan gani Hinoon. Nya sa kay kita, balaka na din ta, magtigom jud ko kwarta para ugma damlag na ako'y makuot. Ganahan ko mahimong gwapo para di ko maglisod mangitag minyuonon. Ganahan ko nga akong anak makahuman og kurso nga kanang dagko nga kurso kay para hindi ka humanyag eskwela, makatrabaho dayon siya. Tapos hindi makatrabaho siya, makatabang din siya sa muwa. Nya wa kabalo di dito ganahan sa imong anak. Napugos na lang siya kay imo siyang gi-pressure. Ngano man, you're so concerned about yourself. You're concerned on what tomorrow holds. Anak, tawa mo ning kasagaran mahitabo sa mga inahanog amahan. Nak, eskwela. Kaya kung di ka mo eskwela, mahimo jud kang makililimos. Pero unsay mindset sa uban? Nak, eskwela. Kaya kung mo eskwela ka, matabangan nimo nang makililimos. Nantawa unsay kalainan? It's just we are just concerned sa tuwang kinabuhi. Matthew chapter 6 verse 33. Most of you here already knew unsay Matthew 6:33. Matthew 6:33 unsa? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang usbon. Para mas ma-feel good na to ang word ni Lord. Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Naman nabantayan? Again, akong usbon, ikatulo. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na mangutan ako sa inyo ha. Nabaw mo yung nabasa din ha, nga ningon ng Ginoo ay magtrabaho. Nabaw mo yung nabasa diha, nga ningon ng Ginoo ay magskwela. Nabaw mo yung nabasa diha, nga ningon ng Ginoo ay namo pangitag trabaho, ay namo pangitag minyoonon. Wala. Wala mag-discourage sa Ginoo ana. Dili KJ si Lord. Ang sa Ginoo lang, bisan mo trabaho ka, si Lord gihapon imong priority. Bisan pag magminyo ka, si Lord gihapon imong priority.
Bisan pag muskwila ka, si Lord gyapon imong priority. Wala man kagibawalan ana. Ang sabi man ko, di ko musimba, ngano man dagang bawal. Musimba ko diha kay wala man, dili KJ si Lord. Ang sa Ginoo lang, bisan buhaton na nimo na tanan, don't forget that you priority God. Unsa gingon sa Proverbs chapter 3 verse 6, in all your ways, all. Wala gyapon ko magingon diri some, wala gyapon nagingon ang Ginoo ang Biblia og often or maybe, wala. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. In order for Him to direct your paths, sa direct your paths, in order for Him to let you know where is the right way, you need to acknowledge Him first. Para ka makabalo sa saktong nga trabaho, unaha siya pangita. Ngita ang trabaho, wa ka nakita niya. Para ka makabalo kung unsa nga kurso ang para sa imo, unaha siya pangita, dili ang kurso. Para ka makabalo kung kinsa imong minyoon, unaha siya pangita, dili tawo. Kay He shall direct your paths. And all of your concern will be added unto you. If you seek Him first, His kingdom and His righteousness. Kung sa may sagad ng mga concern sa mga tao, wealth, health, job, sa mga, life, good life. Sa pailain mga concern sa mga tao, partner, studies, tomorrow, ugma damlag. Muna mga usually nga mga concerns sa tao. Now, try to picture out this. Picture out ninyo. Kini sila, kining gitawag og all these things shall be added into you. Kining job, kining studies, kining health, kining wealth, kining possession, kining partner, kining good life. Kini tanang mga concern. Kung walay Ginoo, kung wala gay mo gipangita ang Ginoo, kini tanan mahimo yun ni siyang concern. Pero kung unahon nimo pangita ang Ginoo, kini tanan mahimong blessing. Amen. Aong usbon sa pangawala nakaklaro. Kining good health, kining wealth, kining health, kining life, kining partner, kining study, magpabilin yun na nimo nga concern ko, Lord, concern ko sa akong study, concern ko sa akong partner, concern ko sa akong ugma, concern ko sa akong health, concern ko sa akong wealth, concern ko sa akong possession, concern ko sa akong family, concern ko sa akong anak. Sige kang gaampo king unana si atong simbahan usahay lang kay muluhod lagi kang dinapadulong sa altar kay giampo nimo Lord, tagay kog panalangin. Pero magpabilin na nga concern kung dili nimo pangitaon ang Ginoo. Kay kanatanan ko na ang Ginoo kanang imong concern, mahimo na siyang panalangin. Mahimo ng blessing. Why? Ang Ginoo na nagingon that if you seek Him first, siya ray unahang pangita, all these things shall be added unto you. Praise God. Praise God. We are so obsessed manggod katong all these things. Dili ta obsessed sa kingdom o sa righteousness sa Ginoo. Mahimo lang concern ang imong gipangita kung walay Ginoo. Pero kanang tanan nimong gipangita, kung naay Ginoo, mahimo ng panalangin. Now, kung mabuhi kang puno sa kabalaka, mabuhi kang puno sa kumpara. Kung mabuhi kang puno sa kumpara, mabuhi kang puno sa reklamo. And kung mabuhi kang puno sa reklamo, what will happen to you? Kasi may tabo nimo. Mahibulong na lang ka. Nganong bisan nagsigi kag ampo, nagsigi kag adtog simbahan, nagsigi kag basa sa Biblia, walay nausob sa imong kinabuhi. Ngano man, bisan naa nang tulo, if you will not acknowledge these 3 habits that weaken your spirit, dili enough nang makabalo ka unsay makapalig-on nimo kung nagpadayon kag kinabuhi sa makapahugno nimo. Awang usbon, dili enough na nakabalo ka unsay makapalig-on sa imuha kung nagpadayon kag kinabuhi unsay makapahugno nimo.
Si Joshua ug si Caleb, spies ni sila padulong sa promised land. Are you familiar sa story? Na ay promise ang Ginoo sa Israelites. Gikan sila sa Egypt. Ingon ang Ginoo ni Moses, Moses, kuhaan ta ng Israelites, dada sila sa promised land. Karon 40 years silang tuyok-tuyok sa wilderness. Kabalo mo nga, no? Kay sige sila compare, sige sila, kung imong basahon ang mga previous verse aning Numbers 13 to 14, sige sila compare, sige sila complain, and daghan kay silang concern. Kining 3 habits nga itong gisgutan karon. Munang 40 years silang gatuyok-tuyok sa wilderness. The reason why God allowed that 40 years nga magtuyok-tuyok sila sa wilderness, kay dili gusto ang Ginoo nga maabot sila sa promised land nga naa gyapon sila kinabuhi or mindset nga Egyptian. Ilang mindset Egyptian gyapon. Muna nga sige gyapon paningkamot ang Ginoo nga mawala ni nga mao nga mindset. And then here comes. Gamay na lang unta kaayo, maabot na lang nila ang promised land, murag diri na lang padulong sinful. Di bitaw, layo pa gamay. Pero dool na serious lagi kayo mga naong. Gaana mo sa ako. Ang promised land, dool na lang kayo. Pero sa gingon sa Ginoo, before mo mangadto tanan, pagpadala sa mo dito og mga espiya. 12 ka buok. Nganong 12 ka buok? Kay 12 man ka buok ang banay. 12 tribes. 12 man ka buok ang tribes. So 12 ka buok, adto mo dito sa promised land. Lantawan ninyo dito unsay naa dito. Pagabot nila dito, tinuod, nakakita sila sa tanang saad sa Ginoo. Nakita sila dito milk and honey. Nakita sila dito abundansya, lapad nga yuta, daghang bunga. Kita sila dito grapes nga sama kadak-ag watermelon. Dagko kayo kay ingon ang Bible, ang usa ka branch nga grapes, usa ka like pungpong sa grapes, gipasan og duha ka tawo. Kay ang grapes mao kadak-ag watermelon. Inana ka abundansya sa promised land. Pero nali usa nga problema. Ang usa nga problema, naa dito ang mga higante. Anak, sons of Anak. Naa dito ang mga higante. Sons of the giants, ang Anak sons of the giants. Nakita nila out of the abundance, ang ilan nakita katong higante. So pagpamauli nila, pulo sa 12, bad news ang gihatag. Duhara ang good news. Kinsa ni? Si Joshua ug si Caleb. Katong pulo, wa sila laing gisulti. Wala nila nasulti unsa kanindot ang promised land. Ang ilang gisulti, di ta mangadto. Ngano man? Murata grasshopper. Grasshopper, kabalo mo grasshopper? Murata grasshopper sa mga tao nga naa didto. Nga naman, ang mga tao dito, puro mga higante. Kung ato itong atakihon dito, naon rata. So, balaka na sila. Anak mga Israelites. Wa, jugay klaro mo sis. 40 ka tuig, minimang gidad diri. Imo raw daming dadon diri para mamatay. May pa dito rami ni magibilin sa Egypt, kay dito rami ilubong unta. 40 ka tuig, minyo niya. Galakaw-lakaw ta niya. Wanhira diri para mamatay. Unsa giingon ni Joshua og ni Caleb, kato atong gibasa ka ganina. Balik tong basa next. Kato atong kuan verse ka ganina. Out of 12, duhara ang good news. Unsa giingon ni Joshua? But Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes, gigisa ilang sanina, and they spoke to all congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy is an exceedingly good land. Nindot kaayo. Unsa goy murag grasshopper. Next verse. Sige, ingon nga, nawala ang verse. Next rato. Anong imo pa manggi-atras? If the Lord delights in us, then He will bring us into this land and give to us a land which flows with milk and honey. Ingon siya, kung ang Ginoo iya nato, try to imagine, ana silang Joshua ug si Caleb, wala man kita biyahe sulod sa 40 ka tuig. Biyaan na
anon ta aning promised land nga mo man iyang gisaad. Tapos ingon si Joshua ug si Caleb, the Lord delight in us. Then He will bring us into this land. Kaya nga naman, gipromise ni niya. Kasi ang giingon, this land is flows with milk and honey. Pero, so yung giingon, only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land. The only thing that you could makuha ni mo ni nga promise, kung dili ka mo rebel sa Ginoo, o dili ka mahadlok ka ng mga tawhana. Kaya nga naman, atong pulo, ilang panglantaw, mura sila grasshopper, pero si Joshua si Caleb sila lantaw nila, for they are our bread. Sa lain nga translation, we can devour them like our bread. Sa panglantaw sa mga 10 spies, they are like grasshopper. Pero tungod kay dako kay lang panglantaw sa Ginoo si Joshua ug si Caleb, dako kay lang panglantaw sa Ginoo, mura silag mga tinapay. Antawa perspective. Unsay gi-value ni Joshua ug ni Caleb compared aning pulo ng mga espiya? They are like bread. We can devour them like bread. Pero kining pulo, we are just like grasshopper, di na lang ta mo adto. Yung sigingon, their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Ay mo kahadlok nila. Nga naman, Ginoo mo ni saad ani. Muna kung Ginoo mo ni saad ani, Ginoo mo mutabang sa ato para makuha ni. Pero wala. Ang pulo, daghang sila nadala. Daghang wala nito. So kinsay nakaadto? Si Joshua ra og si Caleb. Nga naman, panglantaw ni Joshua og ni Caleb, dako kayong Ginoo. Kulang ra jud tag tulod para masukuha nato ning promesa sa Ginoo. Usahay manggod hadlok ta mo sibog. Ngano man nagduha-duha ta sa gahom sa Ginoo. Kung promesa na sa Ginoo, ihatag na sa Ginoo regardless unsa may kahimtang nimo. Munang karon ang mensahe sa Ginoo sa imuha, kulang ra kag tulod. Inay mong katapad, kulang rakag tulod. Unang ayaw kahadlok kay promesa na sa Ginoo. Nay usa ka story, I don't know if you know this story already. This is a very common story. Nay usa ka dato sa iyahang mansion naa siya river sa mga crocodile. Ana ning usa ka tawo didto nga Sir, ngano diri sa imong mansion kay naman kay river of farm sa crocodile, ana siya wala, ganahan ra ko makakita og mga taong madasigon. Ha? Ngano mga ingong makagtaong madasigon? Kunay tawo nga makatabok gikan didto padulong dito sa pikas, tagaan ako 500,000. Asya and then here comes. Nakadungog siya pagsulti niya ato, nakadungog siya nga naay nilayat nga tawo. Tapos grabe kay ang langoy, mura siya Olympian? Pero niyang langoy, kapag abot niya dito sa tumoy, wayo siya, nakalingkawa siya sa mga buhaya, gawa siya, kuan pa kanang gahangos. Anak ni tagiya, grabe ani mo bay. Karon po kitag tao nga nakalampos diya sa kuan ba, sa mga buhaya. Sa may gusto nimo, kuan kanang cheeky or cash? Ano siya, wako'y labot ana sir, akong ganahan may balang kasi gatuklod na ako. Inay mong katapad, kulang ra kag tulod para ka mahimong madasaygon. Mura kag katong tao nga gituklod sa buhaya. Gituklod sa buhaya. Dili buhaya mo ni tulod, gituklod dito sa buhaya. Kulang ra kag tulod. Nga naman, hadlok ka. Lord, promise ba yun din mo? Promise na sa Ginoo. Hadlok lang yun ka. So do not become these 10 spies nga puro complain. Compare. Gi-complain nila. Dito mo dito kay may mga higante. Gi-compare nila. Ay mga kwanta, mga grasshopper ta. Compared nila, daggo ka sila. Tapos ang concern nila, ay, kung samta dito. Klaro man kayo nga dili kita makadaog. Become like Joshua and Caleb.
Dako kay lagpagtuo sa Ginoo. Munang those who doubts remain in their negative habits didn't see the promised land and did not receive the promise of God. Now, ilahabang gibuhat ang gisugo ni Lord? Yes. Gibuhat nila. For 40 years, tanan, gibuhat nila. Muna akong gingon sa inyo, ha? You can church, you can read your Bible, you can pray, but still, weaken your spirit. You can still obey God, but still, nag-weak imong spirit. Nga naman. Because even they went through a 40 years journey, they still have the Egyptian mindset. Nagpadayon gihapon sila tuman sa Ginoo for 40 years, but in these 40 years, they still complain, compare, and concern. Now, the reason why they didn't receive the promise of the Lord is not because they rejected it. Ang Osbon, the reason why they didn't receive the promise of the Lord, not because they rejected it. Wala nila gi-reject. Tungod aning tulo lang yun. Ang rason nga nung wala nila na-receive ang promise, dili man tungod kay di sila ganahan sa promise. Ang rason nga nung wala nila na-receive ang promise, tungod aning tulo. Kining complain, compare, and concern. They want it, but it's just, they still have the habits that weaken their spirit. So ang kinabuhi, we may have different promise that came from God. Siguro lahi mo promesa, lahi mo promesa. Siguro ang inyong promesa kay mahimo mong kuan, mahimo mong inila nga engineer, inila nga doktor, mahimo mong inila nga nurse, teacher. Siguro some of you here mahimo mong pastor sa mega church, mahimo mong worship leader, I don't know. And ready na unta si Lord nga ihatag na sa imuha. It's just the reason maybe you didn't or you still didn't receive that promise is because you still have these 3 habits that weaken your spirit. Nga lantaw sa Ginoo, mas maayo pang magtuyok-tuyok kag 40 ka tuig sa wilderness kaysa sa maabot ni sa imuhang panalangin nga di ka kabaloon saon ni paggamit. Wala ka kabalo. Ihatag daw ta sa Ginoo ang imong pangandoy. Ihatag daw ta sa Ginoo ang imong promesa. Kaso nakita sa Ginoo di pa kaandam. Mo nang gipatuyok-tuyok sa kaniya 40 ka tuig. Mo na nakanawon la ka nga, Lord, gano wa pa may panalangin? Hello, Lord, narabi ako dire, basin nadatugan na akong request diha. Basin di pa ka ready. Mo nang dili ra tataman or dili ra takutob nga mo acknowledge ta sa atong strength. Dapat i-acknowledge po nato na habatay weakness. Hello. Hello. Kuy, lumingaw na. Ang mensahe ra jud sa Ginoo karon. Kulangan ra jud kag tulod. Tulod nga makapamata nimo, makapukaw nimo para makarealize ka naa man day ko'y Ginoo nga mas labing gamhanan sa tanan. And the only thing that I need to do is to seek my God. Nara ba mo nakatunan? Nara ba tayo na-receive karong kabuntagon? Pwede ba na ito palakpakan na itong buhay nga Diyos? Our theme for this month is, ano sa to? New beginning. We will encounter 2026 new beginning with courage like Joshua and Caleb, with faith, and without these 3 habits that weaken our spirit. Amen? Amen? Ganahangog ka ng madasigon good ng moingon og amen. Amen? Hinay pagyapon. Amen? Amen. Lord, thank you so much for your word. Thank you so much for reminding us